Hello guys, pag-usapan lang natin ang breaking news. May pasabog nga naman kasi ang bali-balita at exclusive na pinag-uusapan ngayon. Wow! Catherine Bernardo, na-miss niya luto ni Daniel Padilla na laging niluluto ni Daniel Padilla kay Catherine Bernardo. Bakit nga ba? Siyempre hanggang ngayon, mahal na mahal ni Catherine Bernardo si Daniel Padilla. Subalit, may mga nakaraan na bali-balita na parang nakamove on na daw si Daniel Padilla. Kung pagmamasdan daw si Daniel Padilla at Catherine Bernardo ngayon, mas kakaiba na si Daniel Padilla kesa kay Catherine Bernardo. Pero, marami nga naman kasi ang nagsisi ng mga netizens at mga sasawerang kapitbahay kung bakit ang pinili nila ay si Catherine Bernardo na suportaan noong 2023. Kasi alam niyo naman siguro, ang nagkamali ay si Daniel Padilla at pinatunayan yan ni Catherine Bernardo. Pero bakit ngayon ang pilit umaabol ay si Catherine Bernardo? Dati ay si Daniel Padilla, di ba? Maraming beses hindi napagod si Daniel Padilla sa kakaabol umano kasi gumagawa siya ng paraan para makausap at balikan niya si Catherine Bernardo. Pero ano ang kapalit sa ginagawa ni Daniel Padilla na panunuyo? Dinedma lang ni Catherine Bernardo na ngayon gumanti daw si Daniel Padilla at dinedma rin si Catherine Bernardo. Papaano nga naman kasi? Lahat ng mga isyu ngayon, talagang pinag-uusapan si Catherine Bernardo at Mayor Mark Alcala. Ibig sabihin, kaya rin palang baliwalain ni Catherine Bernardo si Daniel Padilla. Kahit na ano pang gawin niya. Kasi alam niyo naman siguro, no? Last 2024, ayon kay Catherine Bernardo, hindi na siya magiging marupok. Pero hindi niya kayang patunayan lahat ng sinasabi ni Catherine Bernardo. Kasi may mga issue pang pinag-uusapan na meron dating jowa si Daniel Padilla na non-showbiz at classmate ni Catherine Bernardo at best friend pa niya. At ayon sa pangako na binitawan ni Catherine Bernardo, babantayan niya si Daniel Padilla para sa kanyang best friend. Pero, ano ang nangyari? Ayon sa malapit daw na best friend ni Catherine Bernardo na jowa ni Daniel Padilla, sabi mo, babantayan mo, hindi mo lalandiin. Yan kasi ang mga nangyayaring pinag-uusapan. Pero, ano pa ang mga isyong napapag-usapan? Bakit nga naman kasi pilit iniintriga si Catherine Bernardo kay Mayor Mark Alcala? Subalit ang iba, gusto nilang iwasan na ni Catherine Bernardo si Mayor Mark Alcala. Baka daw ito pa ang makasira sa karir ni Catherine Bernardo. Or baka gamitin lang siya dahil alam niyo naman siguro, baka daw mag-level up itong si Mayor Mark Alcala sa susunod na eleksyon. Yan kasi ang mga nasasabi ng karamihan. At lalong-lalo na parami ng parami ang issue. Kasi alam niyo naman siguro, mas nakikita nilang medyo may kakaiba para kay Catherine Bernardo. Para lang sa lalaki. Kasi hindi maunawaan ni Catherine Bernardo kung sino ang kanyang mamahalin. Kasi yan kasi ang paliwanag ng karamihan kung bakit hindi nakikinig si Catherine Bernardo sa mga taong gusto siyang tulungan. Lalong-lalo na kasi si Catherine Bernardo naniniwala siya para sa kanyang sarili. Tulad din ng sinasabi sa atin ni Ogie Diaz. Kasi matanda na yan. Kaya nga naman kasi pati ang pamilyang Bernardo kontra rin sa desisyon ni Catherine Bernardo. Kaya nga naman, lahat ng mga isyu ngayon na pinag-uusapan patungkol kay Catherine Bernardo, lalong-lalo na sa pagiging red flag nito. At mas ang tingin ng karamihan ay bumabait na daw si Daniel
Padilla. At lalong-lalo na, nagmumukhang kawawa na daw si Catherine Bernardo ayon sa paliwanag ng karamihan. Dahil sa pagpili ni Catherine Bernardo na jojowain ay ang isang red flag daw na isang politikong nangungulekta daw ng mga babaeng nasa showbiz. Yan kasi ang mga update sa atin ng iba't ibang mga netizens at naniniwala umano sa mga iba't ibang mga balita. Lalong-lalo na kasi magdamagan silang nakabantay para nga naman kasi masilayan nila ang iba't ibang mga issue kina Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Pero hanggang ngayon kasi naniniwala pa rin si Catherine Bernardo na magkakaayos sila ni Daniel Padilla. Yan kasi ang paliwanag ng iba't ibang mga netizens, lalo-lalo na ang mga Katniel fans. Kasi alam niyo naman siguro, matagal umasa ang mga Katniel fans. Simula 2023, 2024 hanggang ngayon. Pero alam niyo naman siguro, nasanay na ang maraming taong tawagin sina Daniel Padilla at Catherine Bernardo sa kanilang pangalan. Pero ano nga ba talaga ang tunay na kadahilanan ng mga nangyayari? Last 2023 kasi, sinasabi ng karamihan, publicity lang daw ang iwalayan Katniel. Kasi ang sinasabi nila, pag nagka-movie daw ang Katniel, baka maging blockbuster pa ito at lalong-lalo na maging highest earnings daw ito sa Pilipinas. Ayon kasi sa mga sinasabi ng iba. Alam niyo naman siguro, no? Karamihan kasi naniniwala umano sa sinasabi ng iba't ibang mga artista na galing mismo sa bibig nila. Hindi galing sa mga iba't ibang mga issue ng mga netizens at mga sawsawerang kapitbahay. Kasi naniniwala tayo kung ano ang pakiramdam nila, kung bakit nga naman kasi nalalaos sila nung time na talagang meron silang kalaban, diba? Siyempre alam niyo naman siguro, no? Kung sino ang pinaniniwalaan nila at kung sino ang gusto nilang suportaan. Alam niyo naman siguro, si Daniel Padilla nagsalita kapag matagal ka na, medyo kakaiba na ang aura ng mga netizens at mga sawsawerang kapitbahay kapag nagkataon. Lalong-lalo na kapag bago daw tulad ng sinasabi ni Daniel Padilla, may spark pa at may kilig.